An elderly father is left alone in his big house after his wife passes away, while his own son seems to have forgotten him due to the busy life in the city. His only pastime is sitting in the yard and remembering the past. It hurts, but he keeps hoping. However, this quiet life suddenly changes when he receives a letter from a lawyer. An unexpected inheritance from his uncle in Alaska is worth 150 million pesos, a great blessing. However, he chooses to keep it a secret, and that decision exposes the true nature of his family. When his son and daughter-in-law became suspicious, the previous cold treatment was suddenly replaced by false care. Until one night, he overheard his own son talking about his quick departure to get the house and pay off the debt. There, he discovered a painful truth that prompted him to take a step that no one expected. Isang mapayapang umaga na naman sa bayan ng Lauderhill, si Lolo Erwin, sa edad na 74, ay tahimik na nakaupo sa kanyang tinitirhang lumang bahay. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Lumulutang ang usok nito kasabay ng mga alaalang unti-unting bumabalik sa kanyang isipan. 2 mahabang taon na ang nakalipas mula nang iwan siya ng kanyang pinakamamahal na asawa, si Virginia, atake sa puso. Iyon ang sabi ng doktor, isang mabilis at walang babalang pangyayari na nag-iwan ng malaking sugat sa kanyang puso. 50 taon silang magkasama, nagmamahalan, at nag-aalagaan sa bawat hamon ng buhay. Ngayon, ang lahat ng iyon ay naging mga alaala na lamang na nakatago sa bawat sulok ng silid. Napakalaki ng bahay na ito para sa isang tao. Masyadong malaki, masyadong malawak. Bawat hakbang ni Lolo Erwin sa sahig na gawa sa lumang kahoy ay nagdudulot ng ingay. Isang malungkot na tunog na umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Minsan, nahuhuli niya ang sarili niyang nagsasalita ng malakas. Kinakausap ang hangin, kinakausap ang mga dingding. Gusto lang niyang marinig muli ang tunog ng isang boses sa loob ng silid, kahit sarili niyang boses lamang ito. Marahil iniisip na ng mga kapitbahay na siya ay isang matandang nawawala na sa pag-iisip. Ngunit hindi nila alam ang bigat ng pangungulila, ang hirap mag-isa. Sa labas ng bintana, masayang umaawit ang mga ibon sa sanga ng malaking puno ng mangga. Ang punong iyon ay itinanim nila ni Virginia noong unang taon ng kanilang kasal. Eksaktong 47 taon na ang nakararaan. Napakabilis ng panahon. Noong kabataan niya, si Lolo Erwin ay isang tanyag na civil engineer. Siya ang nagdisenyo at nagpatayo ng mga malalaking tulay at kalsada sa buong bansa. Isang magandang karera, isang marangal na trabaho. Ngunit ang tagumpay na iyon ay may mabigat na kapalit. Palagi siyang wala sa bahay dahil sa mga business trip na umaabot sa ilang buwan. Si Virginia ang mag-isang nagpalaki sa kanilang natatanging anak na si Perkins. Ngayon, sa kanyang pagtanda, napagtanto ni Lolo Erwin ang kanyang pagkukulang. Nalampasan niya ang mahahalagang sandali upang mapalapit sa kanyang anak. Ito na ba ang kanyang kabayaran, ang mapag-isa, ang makalimutan? Ang katahimikan sa paligid ay unti-unting nagiging mabigat, tila ba isang parusa na kailangan niyang tiisin araw-araw. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng lungkot, nananatiling matatag ang kanyang kalooban. Siya ay isang taong may prinsipyo at busilak ang puso, na umaasa pa rin na balang araw, ang malamig na relasyon sa kanyang pamilya ay muling magiging mainit at puno ng pagmamahal. Matapos ang mahabang sandali ng pag-aalinlangan, nagpasya si Lolo Erwin na damputin ang telepono. Gusto niyang marinig ang boses ng kanyang pamilya. Gusto niyang malaman ang kalagayan ng kanyang mga apo, sina Dustin, Lillian at Rowan. 3 araw ang nakalipas mula nang mag-iwan siya ng isang simpleng mensahe sa voicemail ni Perkins, kung saan sinabi lang niya na nais niyang marinig kung kumusta na sila. 3 araw ng paghihintay sa isang tawag na hindi dumating ng mabilis. Nang sa wakas ay sumagot si Perkins,
Hindi init ng pamilya ang naramdaman ni Lolo Erwin, distansya. Isang malalim at malamig na distansya ang umalingaw-ngaw sa boses ng kanyang anak. Tila ba may mas mahalaga itong ginagawa sa sandaling iyon at ang pakikipag-usap sa sariling ama ay isang abala lamang. Sinabi ni Perkins na humihingi siya ng paumanhin dahil naging abala siya ng husto sa kanyang trabaho. Agad na nagtanong si Lolo Erwin kung kumusta na ang mga bata, kung maayos ba ang lahat. Ang tugon ni Perkins ay maikli at mabilis. Maayos naman daw ang mga ito. At bago pa man makapagtapos ng pangungusap ang matanda, sinabi ng kanyang anak na may mahalagang kliyente ito sa kabilang linya at kailangan niyang ibaba ang telepono. Nangako siyang tatawag muli, ngunit hindi na ito nangyari. Hindi sa araw na iyon at hindi rin sa sumunod na linggo. Hindi ito ang unang pagkakataon. Sa nakalipas na 2 taon, mula nang mawala si Virginia, walang sawang sinubukan ni Lolo Erwin na ayusin ang ugnayan sa kanyang anak. Inimbitahan niya sila para sa katapusan ng linggo. Nagalok siyang pumunta sa kanilang bahay upang tumulong sa mga pagkukumpuni na palagi nilang ipinagpapaliban. Noong mas bata pa ang mga apo, nag-alok din siyang mag-alaga sa kanila upang makapagpahinga ang mag-asawa. Ang sagot na palagi niyang natatanggap mula kay Perkins at sa asawa nitong si Hazel ay palaging isang magalang ngunit masakit na pagtanggi. Mayroon silang ibang plano o kaya naman ay baka sa susunod na buwan na lamang. Ang bawat marahil sa susunod na buwan ay naging hindi kailanman. Ang bawat polite na pagtanggi ay tila isang unti-unting pagtulak kay Lolo Erwin palayo sa kanilang mga buhay. Napakahirap tanggapin para sa isang ama na ang kanyang presensya ay tila naging isang pabigat na lamang para sa mga taong pinaglaanan niya ng kanyang lakas noong araw. Ang kawalan ng interes ng kanyang anak ay mas matalas pa sa anumang pisikal na sakit. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na pagbabaliwala, ang puso ng isang magulang ay patuloy na nagpapatawad. Patuloy na naghahanap ng dahilan upang unawain ang lamig na unti-unting lumalamon sa kanilang relasyon. Upang takasan ang nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay, nagpasya si Lolo Erwin na maglakad-lakad patungo sa malapit na supermarket. Ang buhay ng isang nag-iisang pensyonado ay binubuo na lamang ng mga simpleng ritual. Kape sa umaga, pagbili ng kaunting pagkain at pagbabasa ng pahayagan sa parke kung maganda ang panahon. Maliit na bagay, ngunit kahit papaano nakatutulong ito upang makalimot sa lungkot. Habang naglalakad sa mga pasilyo ng pamilihan, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Si Quinton. Hindi makapaniwala si Lolo Erwin. Si Quinton Brookston, ang kanyang matalik na kasamahan sa trabaho nung nakalipas na 30 taon. Nung magkasama pa silang nagtatayo ng malalaking tulay ay nasa kanyang harapan. Nagpunta sila sa isang maliit na kapihan sa sulok upang magkwentuhan. Doon, nalaman ni Lolo Erwin na kamakailan lang din pala pumanaw ang asawa ni Quinton at lumipat ito sa Lauderhill upang humanap ng bagong kapaligiran. Habang hinahalo ang asukal sa kape, nagtanong si Quinton tungkol kay Perkins. Ayaw sanang magreklamo si Lolo Erwin ngunit palagi silang tapat sa isa't isa. Sinabi niya ang totoo. Bihirang tumawag ang anak, mas bihirang dumarating ang pagkakataon na bumisita ito at nararamdaman niya na siya ay isa na lamang pabigat. Umiling si Quinton. Isang pamilyar na kwento ang sabi nito. Ang sarili rin palang panganay na anak ni Quinton ay naalala lang na may ama kapag nangangailangan ng pera para sa negosyo, habang ang bunso naman ay tumatawag lang isang beses sa isang buwan dahil sa obligasyon. Isang maikling usapan at tapos na. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nabanggit ni Quinton ang isa pa nilang dating kasamahan, si Felton Parrish. Lumipat si Felton sa isang magandang bayan sa kabundukan ng Colorado. Ayon sa liham nito, iyon ang pinakamagandang desisyon sa kanyang buhay.
May bundok, may lawa, tahimik at napakabait na mga tao. Doon ay nagtanong si Quinton bakit hindi nila subukan ang isang bagong simula. Isang bagong buhay sa edad na 74. Ang kaisipang iyon ay pumasok at nag-iwan ng malalim na marka sa isipan ni Lolo Erwin. Isang bagong simula, malayo sa mga lumang alaala at malayo sa lamig ng pamilyang nakalimot na sa kanya. Nang makauwi si Lolo Erwin mula sa pagkikita nila ni Quinton, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang ideya ng paglipat sa Colorado ay tila isang magandang pangarap, ngunit alam niyang nangangailangan iyon ng malaking hakbang. Habang papasok sa pinto, napansin niya ang isang puting sobre na naghihintay sa kanyang mesa. Ito ay nagmula sa isang sikat na law firm. Sa unang sandali, nakaramdam siya ng kaba dahil bihira namang magdala ng magandang balita ang mga abogado. Nang buksan niya ang liham, doon niya nabasa ang isang balita na ganap na nagpabago sa kanyang takbo ng buhay. Pumanaw na ang kanyang tiyuhin na si Silas Chilton sa edad na 78. Si Silas ay ang eccentric na kapatid ng kanyang ama na pumunta sa Alaska bago pa man ipanganak si Erwin upang maghanap ng ginto. Ayon sa abogado, si Lolo Erwin ang tanging itinalagang tagapagmana ng lahat ng naiwan niya. Sa sumunod na araw, nang tawagan niya ang law firm, halos hindi magkasya sa kanyang isipan ang narinig na halaga. Umabot sa 150 milyong piso o 3 milyong dolyar ang halaga ng mga ari-arian at stocks na iniwan sa kanya, bukod pa sa isang maliit na koleksyon ng mga purong ginto. Naupo si Lolo Erwin sa kanyang upuan, tulala at hindi makapaniwala. Siya na isang simpleng tao na nagtrabaho ng tapat sa buong buhay niya ay biglang naging mayaman sa isang saglit. Ang kanyang unang reaksyon bilang isang ama ay ang damputin ng telepono. Gusto niyang tawagan si Perkins, ibahagi ang magandang balita at mag-alok ng tulong para sa pambayad ng mortgage ng bahay nito o para sa pag-aaral ng mga apo sa kolehiyo. Pinindot na niya ang mga numero, ngunit bago pa man mag-ring ang kabilang linya, bigla niyang ibinaba ang telepono. May kung anong lakas ang pumigil sa kanya. Naalala niya kung paano nagreklamo sa galit si Perkins at ang asawa nitong si Hazel noong huli siyang mag-alok ng tulong pinansyal na tila ba ipinamumukha niya sa kanila ang kanilang kakulangan. O marahil, gusto niya munang maproseso ang balitang ito ng mag-isa. Nagpasya si Lolo Erwin na itago muna ang lihim na ito sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, habang nakikipagkita siya sa mga abogado upang pirmahan ang mga dokumento, isang bagong pag-asa ang unti-unting sumisibol sa kanyang puso. Ang yaman na ito ay hindi niya hinangad, ngunit ito ay tila isang tanda mula sa langit na oras na para sa isang bagong simula. Pagkatapos ng ilang araw na pag-aayos sa mga papeles ng pamana, nagpasya si Lolo Erwin na tawagan muli ang kanyang anak. Nais lamang niyang maranasan kung may pagbabago sa pakikitungo nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Perkins ang sumagot sa kabilang linya. Si Hazel, ang kanyang manugang, ang bumati sa kanya. Erwin, hello, ang wika nito. Ang kanyang boses ay tila nagulat na parang may nais na itago ngunit pilit na nagpapakatatag. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon mula nang pumanaw si Virginia, hindi malamig na pagtanggi ang narinig ni Lolo Erwin. Sa halip, ang boses ni Hazel ay biglang napuno ng labis na tamis. Isang huwad na pag-aalaga na hindi kailanman ipinakita ng babae noon. Nagtanong ito kung kumusta na siya, kung maayos ba ang kanyang kalusugan at kung paano niya kinakaya ang pamumuhay ng mag-isa sa napakalaking bahay na iyon. Nabanggit pa nito na si Dustin ay papasok na sa kolehiyo sa susunod na taon. Kaya naman abala silang lahat, ngunit patuloy pa rin silang nag-aalala para sa kanya. Sigurado ka bang okay ka lang diyan mag-isa? Baka kailangan mo ng tulong sa mga gawaing bahay? Ang sunod-sunod na tanong ni Hazel.
Ang biglaang interes na ito ay nagdulot ng matinding hinala kay Lolo Erwin. Bakit ngayon lang? Bakit pagkatapos ng 2 taon ng katahimikan at pagbabaliwala ay bigla silang nagkaroon ng oras upang mag-alala sa kanyang kaligtasan? Sumagot ang matanda ng may pag-iingat. Sinabi niyang maayos ang kanyang kalagayan at nasa kanya ang lahat ng kanyang kinakailangan. Ngunit hindi tumigil si Hazel. Ipinagdiinan nito na nag-aalala sila ni Perkins dahil siya ay matanda na at kung may mangyaring masama, ay walang sino man ang makasasaklolo sa kanya. Nang ibaba ni Lolo Erwin ang telepono, isang malamig na pakiramdam ang dumaan sa kanyang likuran. Ang tono ng boses ni Hazel ay hindi ang tunog ng isang tunay na pag-aalala ng isang kapamilya. Ito ay tunog ng isang pagsisiyasat, isang reconnaissance, ika nga. Tila ba mayroon silang nalamang isang bagay o mayroon silang inaasahang mangyayari at sinusubukan nilang alamin kung gaano kalapit ang matanda sa kanilang mga plano. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay muling nagbago, ngunit sa pagkakataong ito ay puno na ng pagdududa at babala. 3 araw matapos ang kahinahinalang tawag ni Hazel, muling tumunog ang telepono ni Lolo Erwin. Sa pagkakataong ito si Perkins ang nasa kabilang linya, ang kanyang boses ay masigla, tila ba may malaking kagalakan na nais ibahagi. Sinabi nito na nais nilang mag-anak na bumisita sa katapusan ng linggo upang kumustahin siya dahil labis na raw siyang namimiss ng mga apo. Halos mabitawan ni Lolo Erwin ang telepono sa matinding gulat. Sa loob ng 2 taon, hindi kailanman nagkusa si Perkins na magpunta ng walang mabigat na dahilan. Alam ng matanda na may hindi tama, ngunit pumayag pa rin siyang tanggapin ang mga ito sa kanyang tahanan. Dumating ang pamilya ni Perkins sa takdang oras ng tanghalian noong Sabado. Nagdala si Hazel ng isang cake na halatang binili lamang sa mabilisang pamilihan habang papunta rito. Ang mga apo na sina Dustin, Lillian at Rowan ay pilit na yumakap kay Lolo Erwin, halatang sumusunod lamang sa utos ng kanilang mga magulang bago mabilis na umupo sa sofa at muling itinuon ang buong pansin sa kani-kanilang mga cellphone. Walang init ng pamilya ang naramdaman sa kanilang pagdating kundi isang malamig at formal na atmosfera. Habang kumakain ng tanghalian, nagsimula ang sunod-sunod na pagtatanong ni Perkins at Hazel. Hindi ito simpleng pangungumusta, kundi isang masusing pagsisiyasat sa buhay ng matanda. Erwin, masyadong malaki ang bahay na ito para sa isang tao. Mungkahi ni Hazel habang inililibot ang mga mata sa bawat sulok ng silid na tila ba tinatantya ang halaga ng buong ari-arian. Dagdag pa ni Perkins, hindi na bumabata ang kanyang ama at mas mabuting pag-isipan ang paglipat sa isang retirement community malapit sa kanila. Doon ay biglang pumasok ang totoong layunin ng kanilang pagbisita nang magtanong si Perkins tungkol sa testamento at sa mga legal na dokumento ng bahay. Sinabi nito na mas mabuting i-transfer na ang pangalan ng ari-arian sa kanila upang maiwasan ang malaking buwis sa hinaharap. Matapos ang pagkain, nagkunwari si Perkins na lilibutin ang bahay upang tingnan kung may kailangang kumpunihin. Habang naglalakad ang mag-asawa sa mga silid, narinig ni Lolo Erwin ang kanilang mahihinang bulungan. Pinag-uusapan nila ang mga antigong kasangkapan na iniwan ni Virginia, kung paano ang mga ito ibebenta at kung magkano ang kikitain sa mga ito. Ang bawat salita ng kanyang anak at manugang ay tila isang patalim na sumasaksak sa puso ng matanda. Ang kanilang biglaang pagmamahal at pag-aalala ay isang malaking palabas lamang na ang tanging layunin ay ang makuha ang mga huling ari-arian na natitira sa kanya. Isang linggo matapos ang unang pagbisita, bumalik si Perkins ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, mas naging mapilit ang kanyang kabaitan.
Isinama niya si Lolo Irwin sa isang marangyang restaurant sa bayan, umorder ng mamahaling pagkain at patuloy na nagpakita ng huwad na sigla. Subalit sa likod ng mga ngiti ng kanyang anak, nararamdaman ni Lolo Irwin ang isang mabigat na tensyon na tila ba may hinihintay itong tamang sandali upang magsalita. Nang makabalik sila sa bahay, nakatanggap si Perkins ng isang mensahe sa telepono. Agad itong lumabas patungo sa bakuran upang tumawag sa pag-aakalang walang sinumang nakakakita sa kanya. Habang si Lolo Irwin naman ay pumunta sa kusina upang maghanda ng tsaa. Bukas ang bintana ng kusina at dahil sa katahimikan ng paligid, malinaw na umabot sa kanyang pandinig ang bawat salita ng kanyang anak na nakikipag-usap kay Hazel. "Oh, narito pa rin ako sa bahay niya," ang wika ni Perkins, na ang boses ay puno na ng inis at pagmamadali. Hindi pa siya nagsasalita tungkol sa titulo ng bahay. "Alam ko, Sinta, sinusubukan ko naman. Pero hindi mo naman pwedeng direktang tanungin na, 'Hey, Papa, magkano ba ang pera mo at kanino mo ito iiwan?'" Natigilan si Lolo Irwin sa kanyang kinatatayuan, hawak ang baso habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagpatuloy si Perkins sa pagsasalita na sinabing kung ibebenta ang bahay sa halagang 23 milyong piso o 400,000 dolyar, ay sapat na ito upang mabayaran ang kanilang malaking utang sa naluluging negosyo. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang marinig ni Lolo Irwin ang malamig at walang pusong pahayag ng kanyang sariling dugo. Maayos naman ang hitsura niya ngayon, pero sa edad niyang iyan, kahit ano ay pwedeng mangyari sa kanya anumang oras. Hindi natin alam kung gaano pa siya katagal. Ang bawat salita ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ng matanda. Ang kanyang sariling anak, ang batang inalagaan at pinaglaanan niya ng buhay, ay nag-aabang na lamang sa kanyang kamatayan para sa pera. Bumalik si Lolo Irwin sa sala nang may mabigat na hapis sa dibdib, pilit na nagpanggap na walang narinig. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tapos na ang panahon ng pagiging isang mapagpatawad na ama. Matapos ang gabing iyon, hindi na nakatulog ng maayos si Lolo Irwin. Ang bawat sandali ay tila isang parusa habang paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan ang mga salita ng sariling anak. Upang gumaan ang mabigat na nararamdaman, nakipagkita siya muli sa kanyang matalik na kaibigan na si Quinton sa paborito nilang kapihan. Doon, ibinuhos ni Lolo Irwin ang lahat ng sakit, ang puot at ang matinding pagkabigo na kanyang nalaman. Nakinig si Quinton nang may malalim na lungkot at galit, ngunit hinawakan niya ang balikat ng kaibigan upang bigyan ito ng lakas. Sinabi ni Quinton na hindi dapat isipin ni Irwin na siya ay isang masamang ama dahil ginawa niya ang lahat noong araw at ang kasakiman ng anak ay hindi niya kasalanan. Ang mga salita ni Quinton ang nagbigay ng lakas ng loob kay Lolo Irwin upang alamin ang buong katotohanan. Sa sumunod na araw, gamit ang kanyang computer, sinimulan niyang saliksikin ang mga pampublikong dokumento at database ng mga negosyo. Doon ay tumambad sa kanya ang isang napakalaking katotohanan. Ang kumpanya ng kanyang anak na pinangalan ng Chilton Logistics Solutions ay opisyal na palang nakasara sa nakalipas na 1 buwan. Hindi lang iyon, ang kumpanya ay may natitira pang utang na nagkakahalaga ng 17 milyong piso o 300,000 dolyar sa iba't ibang bangko at nagpapautang. Ipinagpatuloy ni Lolo Irwin ang kanyang pagsasaliksik sa mga pampublikong record ng mga ari-arian. Natuklasan niya na ang mismong bahay ni na Perkins at Hazel ay muling isinangla o nagkaroon ng karagdagang mortgage 3 buwan lang ang nakalipas sa halagang 14 na milyong piso o 250,000 dolyar. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay tuluyan ng nabuo sa kanyang isipan. Ang kanyang anak ay nasa bingit na ng kabuuang pagbagsak sa pananalapi.
Napakasakit para kay Lolo Irwin na isipin na noong araw ay ibinigay niya ang lahat ng kanyang matitipid upang tulungan si Perkins na mabili ang bahay na iyon. Siya rin ang nagbayad ng pag-aaral ng kanyang panganay na apo kahit na nagtitipid sila ni Virginia. Ngayon, sa halip na humingi ng tulong ng tapat, pinili ng kanyang anak na magpanggap, magsinungaling at mag-abang sa kanyang kamatayan upang makuha ang kanyang bahay. Ang natitirang pag-aalinlangan sa puso ng matanda ay tuluyan ng napalitan ng isang matatag na pasya. Hindi na siya magiging biktima ng sarili niyang dugo. Oras na para sa isang tahimik na paglisan. Hindi nagtagal at muling tumawag si Perkins. Mas mainit, mas mapilit, paulit-ulit nitong binabanggit ang tungkol sa pagkikita nila ng abogado upang ayusin ang titulo ng bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nasasaktan si Lolo Irwin. Ginamit niya ang kanyang katahimikan bilang sandata. Nagkunwari siyang matandang walang gaanong nauunawaan sa mga legal na bagay upang patagalin ang oras. Pag-iisipan ko, anak, ang sagot niya ng may mahinahong boses. Habang sa kabilang banda ay nagsisimula na ang kanyang sariling plano. Agad na nakipag-ugnayan si Lolo Irwin kay Gino Apprentice, isang kilala at mapagkakatiwalaang real estate agent sa kanilang lugar. Ang kanyang hiling ay simple ngunit malinaw. Ibenta ang bahay sa lalong madaling panahon sa isang pribadong paraan nang walang mga patalastas at walang ingay. Ayaw niyang malaman ng kanyang pamilya ang tungkol sa bentahan hanggang sa matapos ang lahat ng papeles. Sa tulong ng ahente, isang pamilya mula sa Seattle ang agad na nagkagusto sa bahay at pumayag na bilhin ito sa halagang 24 na milyong piso o 427,000 dolyar nang walang anumang tawad. Kasabay nito, gamit ang pamanang pera mula sa kanyang tiyuhin na si Silas, dinala ni Lolo Irwin ang kanyang mga pangarap sa Colorado. Nakipag-ugnayan siya sa isang ahente sa maliit at tahimik na bayan ng Silverton. Doon ay nakakita siya ng isang magandang mansyon na may malalaking bintana na nakaharap sa nakamamanghang tanawin ng kabundukan. Isang bahay na hindi nagpapaalala sa kanya ng nakaraan, kundi isang tahanang nag-aanyaya sa kanya patungo sa hinaharap. Habang patuloy na nagpapadala ng mga mensahe si Hazel tungkol sa mga buwis sa ari-arian, si Lolo Irwin ay tahimik na nag-iimpake ng kanyang mga pinakamahalagang kagamitan, ang mga lumang larawan ni Virginia at ang kanilang mga family album. Ang lahat ay handa na para sa isang malaking pagbabago. Dumating ang umaga ng pag-alis. Mas maliwanag ang sikat ng araw kaysa sa mga nakalipas na buwan. Tila ba nakikiisa ang kalikasan sa bagong simula ni Lolo Irwin. Bago lumabas, tumayo siya sa harap ng larawan ng kanyang asawang si Virginia. Tinitigan niya ang mga mata nito at nakaramdam ng isang malalim na kapayapaan na tila ba nakikita niyang nakangiti ito at binibigyan siya ng basbas na magpatuloy at maging masaya. Iniwan niya ang isang maikling sulat para kay Perkins sa ibabaw ng mesa kung saan sinabi niya lang na aalis siya ng ilang araw upang bisitahin ang isang lumang kaibigan nang walang anumang detalye kung saan o kailan ang kanyang balik. Ipinasok niya ang kanyang mga huling bag sa sasakyan, lumingon sa huling pagkakataon sa bahay na kanyang tinitirhan sa loob ng maraming dekada at iniikot ang susi sa lock. Sa pagandar ng sasakyan patungo sa paliparan, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na matagal nang nawala sa kanya. Walang galit sa kanyang puso, walang pagnanais na gumawa ng gulo o makipag-away. Ang kanyang paghihiganti ay hindi idinaan sa mararahas na salita, kundi sa isang matalinong pasya, ang bawiin ang sariling buhay mula sa mga taong sumira sa kanyang tiwala. Nang lumapag ang eroplano sa Denver at marating niya ang bayan ng Silverton, sinalubong siya ng malamig at napakalinaw na hangin ng kabundukan.
Kasama ang kanyang kaibigang si Quinton na naghihintay sa kanya, pumasok si Lolo Irwin sa kanyang bagong tahanan. Sa unahan ng kanyang veranda, habang pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga nagtataasang bundok, alam niyang naiwan na sa Lauderhill ang lahat ng sakit. Sa kabila sina Perkins at Hazel ay tiyak na magigising sa isang malupit na katotohanan. Ang bahay ay may bago ng may-ari. Ang kanilang ama ay nasa isang lugar na hindi nila mararating at ang kanilang kasakiman ay nag-iwan sa kanila ng walang kundi isang malaking pagkatalo. Sa edad na 74, si Lolo Irwin ay muling nagsimulang mabuhay ng may buong dangal at kapayapaan.